The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang piyesta ng Pentecostes ay ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya ang damit ng pari ay kulay pula. Tanda ng lagablab ng apoy. Apoy ng Espiritu Santo. Ang piyesta ng Pentecostes ay palatandaan na ang Diyos ay marunong tumupad sa kanyang pangako. Nung nakaraang linggo ay piyesta ng pag-akyat sa langit ni Jesus. At bago sa umakyat sa langit, nangako siya. Sabi niya, "Hindi ko kayo iiwang ulila. Hindi ko kayo pababayaan. Ipapapadala ko ang Espiritu Santo upang inyong maging gabay, maging tulong, maging lakas ninyo. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo." At ngayong linggo, ang katuparan ng pangakong yan, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Yan ang ating Diyos, marunong tumupad sa pangako. Simula pa man noon ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Nang ating unang magulang ay tinaboy mula sa paraiso at sinara ang pintuan ng langit, nangako ang Diyos, "Hindi ko kayo pababayaan. Magpapadala ako ng manunubos upang iligtas kayo." At tinupad ng Diyos. At ang manunubos na yan, nangako, "Iaalay kong aking buhay sa krus upang iligtas kayo." At tinupad niya ang kanyang pangako. Sabi niya, "Pagkaraan ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay." Tinupad niya ang kanyang pangako. At sa kanyang paakyat sa langit, nung nakarang linggo, bilin niya, "Hindi ko kayo pabayaan. Lagi akong kapiling ninyo. Ipapadala ko ang Espiritu Santo." Ang Diyos marunong tumupad sa pangako. Kaya, dahil ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako, natutuwa siya sa mga taong marunong tumupad sa pangako. Marami na rin tayo mga pangakong ginawa. Nung tayo bininyagan, unang pangako natin, yung ating mga ninong at ninang, sumagot para sa atin at itinanong, "Itinatakwil ba si Satanas?" At sumagot ang ating mga ninong at ninang para sa atin, may hawak na kandila, "Opo, itinatakwil ko si Satanas at lahat ng kanyang magawain." Nangako tayo na maging mabubuting mga Kristiyano. Nangako tayo na maging mabubuting anak ng Diyos. Nung pumasok sa paaralan, may panunumpa tayo sa watawat. Pangako sa bayan, "Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang tinubuan. Bandang huli, sisikapin ko mag-isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa." Nangako tayo. Habang lumalaki, nabigyan tayo ng mga katungkulan, mga posisyon. Tayo naging mga opisyal ng samahan, organisasyon, sa simbahan, sa ating kapaligiran, at lalong-lalo na sa bayan, nang mahalal kang pinuno ng bayan. At ng oath-taking mo, nanumpa ka, nangako ka, "Maging tapat ako sa aking tungkulin. So help me God." Nangako kayo. Nung kayo kinasal, nangako kayo. Abang pinapasuot yung singsing sa dali ng asawa niyo, anong sinabi? I'll remind you Itong inyong sinabi, pangako ninyo. Binanggit yung pangalan ng asawa niya, sabi niyo,
Isuot mo ang singsing na ito na tanda ng aking katapatan. Kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo yung singsing na ito na sangla ng aking katapatan. Nangako kayo. Ang Diyos ay natutuwa sa mga taong marunong tumupad sa pangako. Kaya ba halimbawa, yung isang ama, nangako siya sa kanyang mga anak, gagawin kong lahat para mapatapos kayo sa inyong pag-aaral. Kahit magsakripisyo ako, maghirap ako, patatapusin ko, hindi ko kayo pabayaan. Kaya na mag-graduate yung kanyang mga anak at nakakita ng trabaho, tuwang-tuwa ang ama sapagkat natupad niya ang kanyang pangako. Hindi na pinabayaan ng kanyang mga anak. O ang isang anak, sabi niya, naay tayo nangako ako na hindi ko kayo pabayaan pagtanda niyo pag mahina anak kayo. O hindi mo na ako mag-asawa o kahit may asawa ako, hindi ko kayo pabayaan. At tinupad ng anak. Nagbibigay ng tuwa at galak kapag tinutupad natin ang ating pangako. O ang isang pinuno ng bayan. Hindi nagpasilaw, hindi nagpadala sa kinang ng salapi o ng kapangyarihan. Naging tapat sa kanyang paglilingkod sa bayan. Nagbibigay ng iba yung para bang nagpapataba ng puso pag natupad mo yung pangako mo. O isang asawa, kahit na ang daming tukso sa kapaligiran, sa trabaho, pero nanatiling tapat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Ibang uri ng kapayapaan ang binibigay sa puso mo. Yung malaman mong naging tapat ka, tinupad mo ang iyong pangako. On a personal note, ka-celebrate ko lamang po ng Golden Jubilee ko bilang Dominican Religious. 50 years. 50 years ago, nangako din ako na maging tapat sa Panginoon bilang pare. Mahirap po. Tulad din ng buhay mag-asawa eh. Maraming pagsubok, maraming tukso. Pero kapag panindigan mo yung pangako mo, maging tapat ka, makakayanan mo. At ibang tuha, ibang kapayapaan ang binibigay sa iyo. Yung alam mong tinupad mo yung pangako mo. Nagkakagulo na naman yung buhay natin eh. Kapag hindi natin tinutupad ang ating pangako, nakakandalat-silat yung buhay natin. Kapag hindi tayo tapat sa ating pangako. Lingunin natin yung ating buhay. Maraming pagkakataon na hindi natin tinupad ang ating pangako. Maring nakalimot, maring naging mahina, o maring naging pabaya tayo. Nakakagulo lamang ang ating buhay kapag hindi natin tinupad ang ating pangako. Nangako kang magpakabait, lalo ng mahal na araw. O tingnan mo ngayon, yung pa rin tinutupad. Nangako kang gagawin mo to, hindi mo nagawa. Nangako kang magpakabuti, hindi mo rin ginawa. Marami kang sinimulan, hindi mo natapos. Marami kang pinuntahan, wala ka namang narating. Marami kang nakita, wala ka namang natagpuan. Marami kang kinuha, wala ka namang pinulot. Marami kang narinig, wala ka namang naintindihan. Marami ka ng tama, hindi ka pa rin tinablan. Marami kang kwento, wala namang kwenta. Walang kahulugan ng ating buhay kapag hindi natin tinutupad ang ating pangako. Ang pagtupad ng pangako ay siyang nagbibigay ng kahulugan at kabuluhan sa ating buhay. At ang pagtupad ng pangako ay magagawa natin sa tulong ng Diyos Espiritu Santo. Nagbibigay ng liwanag sa ating isipan at lakas sa ating kalooban upang kahit mahirap, hindi madali, pero sa tulong ng Diyos Espiritu Santo,
ang kanyang liwanag, ang kanyang inspirasyon, siyang tumutulak sa atin upang maging tapat tayo sa ating pangako. Sa mga pagkakataon na maring hindi natin natupad o nagawa ang ating pangako, hingin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. At habang pinagpatuloy natin yung banal na misang to, ilakip natin sa ating dasal, Panginoon, mahal na Ina, tulungan mo ako na maging tapat sa aking pangako, sapagkat yan lamang ang maging daan upang maging maayos, maging mapayapa, at magkaroon ng kahulugan ang aking buhay. Panginoong Diyos, tinutupad mo ang iyong pangako. Tupdin natin ang sa atin.